Hello, good morning. Good afternoon. It's 1:24 p.m. in the afternoon. Ngayon po, ang ating pag-usapan ay siyempre, pakilala mo na ako. Ako po si Toto Tirador, doktor na ng jurisprudence at licensed civil engineer at naging media man, editor sa dyaryo sa People's Journal Tonight sa loob ng 15 years at naging managing editor ng Kabayan tabloid newspaper. At yan po dahil po sa aking natural na kaalaman sa pag-i-edit, pagsusulat ng mga literatures, pagsusulat ng news, pagsusulat ng editorial, lahat po ng aspeto patungkol sa pagdidyaryo. So ngayon, ito po ang ating pag-usapan ay nabasa ko po ang pinakahuling balita patungkol po sa kay Digong Duterte ay nakascore siya kahit papano ng, sabihin natin, isang maliit na panalo doon sa ICC. Bakit ko po nasabi? Masasabi ko po na siya nagkaroon ng munting panalo sapagkat po ay naglabas ng utos ang International Criminal Court Pretrial Chamber na kung saan ay inayunan ang kanyang motion o request na bigyan siya ng pagkakataon na sagutin ang mga patutsada ng Office of the Prosecutor laban sa kanilang motion na ibasura na ang kaso laban sa kanya dahil wala ng jurisdiction ang International Criminal Court. So ito po yun, yung isi-share natin na kopya ng decision ng pretrial chamber ng ICC. Yan, ito po siya. So nakita niyo na, babasahin natin. Decision on the reference defense request for leave to reply to the prosecution's response to the defense challenge on jurisdiction. So ito yung sinabi ng pretrial chamber. Pretrial chamber 1 of the International Criminal Court issues the present decision on the 23 June 2025 defense request for leave to reply to the prosecution's response to the defense challenge on jurisdiction. Number 1, on May 1, 2025, the defense filed the defense challenge with respect to jurisdiction. Number 2, on June 9, 2025, the prosecution opposed the jurisdictional challenge. Number 3, on June 19, June 2025, pursuant to the prosecution's request, the chamber ordered the reclassification of a number of filings relevant to the prosecution's response, which the registry completed on 23 June 2025. On 23 June 2025, within the time limit imparted by the chamber, the defense filed a request seeking leave to reply to the prosecution's response in respect to two arguments, submitting that, number 1, newly revealed facts which could not have been anticipated are presently elicited to support the prosecution's rebuttal of the defense submission that the preliminary examination cannot be deemed a matter before the court for the purpose of applying Article 1 to 7, Paragraph 2 of the Rome Statute. The defense also seeks leave to reply to the prosecution's argument at paragraph 38 of the response that the object and purpose of the statute supports the interpretation that the territorial state or state of the suspect's nationality need not be a state party when the court's jurisdiction is exercised, because the above-mentioned argument, framed in terms of the fight against impunity, could not have been foreseen, quite simply because of its irrelevance to a jurisdictional challenge. The second argument. On June 25, 2025, the prosecution responded to the request, submitting that it does not object to the defense request to reply to the first argument, but opposes the request
insofar that it relates to the second argument because the defense does not identify any new issues arising from this argument that it could not have reasonably anticipated in the jurisdictional challenge. Number 6, recalling Regulation 24, paragraph 5, the regulations of the court, and noting that the prosecution's first argument regarding the nature of preliminary examinations is made by the reference to a number of filings that were unavailable to the defense at the time of the jurisdictional challenge. The chamber considers that this argument raises new issues which the defense could not have reasonably anticipated, whereas the remainder of the request does not concern an issue that could not have been reasonably anticipated. The chamber considers that in the light of the importance and the complex nature of the issues regarding the jurisdictional challenge as a whole, the defense reply on the second argument may also be of assistance in its determination. Accordingly, the chamber grants the request and the defense shall submit a reply to the prosecution's response limited to the first and second arguments mentioned at paragraph 4 above. For these reasons, the chamber hereby grants the request and orders the defense to submit a reply which shall not exceed 10 pages to the prosecution's response limited to the arguments identified at paragraph 4 of this decision by no longer than Wednesday, 2 July 2025. So, yan po ang sinabi. Ang isa lang dito ay nais ko lang para for your education, nanghingi ng pagkakataon ang mga abogado ni Duterte. Nabigyan sila ng opportunity to answer sa dalawang argumento na sinabi ng prosecutor sa kanilang depensa laban sa request ng mga abogado ni Duterte na i-dismiss na ang kaso dahil wala ng authority ang ICC. Ano yung dalawang puntos? Yung unang punto na sinasabi po ng mga abogado ni Duterte na hindi nila na-anticipate na yung argumento ng Office of the Prosecutor na ang preliminary examination na inanunsyo ng Office of the Prosecutor noong February 8, 2018 ay pwedeng sabihin na kasama ito sa matter deemed considered by the court sa pag-apply ng Article 127, Paragraph 2 ng Rome Statute. Yan ang una. So, in other words, pwede bang sabihin na matter before the court ang preliminary examination na kung tutuusin, yun ay gawa-gawa lamang ng Office of the Prosecutor at hindi kasama ang court? Yan ang tanong. So, second, the defense ay gusto rin nila mag-reply sa argumento ng prosecution na mas nakakataas daw ang laban sa impunity ng krimen, nakakarindi-rindi ng mga krimen. Kaya pwedeng ibaliwala ang katotohanan na hindi kasapi ng Rome Statute ang bansa kung saan man nangyari yung tinatawag na karumal-dumal na krimen. Yun ang dalawa pong argumento ang sinasabi ng Office of the Prosecutor. So, ang sagot naman po ng International Criminal Court Pretrial Chamber, nagdesisyon sila pabor kay Duterte. So, kahit siya kanitong munting panalo, alam ko, ay nakapagbibigay o nakapagdulot ito ng isang at least ngiti sa bawat labi ng mga DDS o mga pro-Duterte. At ito'y nakadudulot din ng pigati laban naman sa mga taong anti-Duterte. Ganoon lang po kasi. So ang labanan po dito sa ICC actually, it's not a fight for justice. It's a fight between pro or anti-Duterte. Ganoon po nangyari. So wala na po yung kulay ng katarungan dito. Bali wala na sa mga Pilipino ang kulay ng katarungan. It's sa akin lang itong opinion. In my opinion, lahat ay umiikot-ikot sa argumento. Ano ka ba? Anti-Duterte ka ba? So, anti-Duterte tayo palagi. Ano ka ba? Pro-Duterte ka ba? So, pro-Duterte lang tayo palagi, whatever happens. Sa akin ang pakiusap. Insofar as Duterte is concerned,
titirahin, pupunain natin ang lahat ng mga nagawang mali ni Duterte. At ganun din sa mga pro-Duterte, anti-Duterte. Sige, pupurihin din natin ang batas na dapat na susundin. Ang sa akin ang pakiusap siya, tumingin po kayo sa batas. Huwag po kayo tumingin sa mukha ni Digong Duterte. Tumingin po kasi sa batas. Ano ba ang sinasabi ng batas? Ang batas man po, kahit man po ito ay nakakasakit, it may be harsh, but it is still the law. Duralex, sed lex. Yan ang mula pa nung hindi pa sinilang sa panahon si Jesucristo o hindi pa naisilang si Muhammad, ay meron na pong tinatawag na duralex, sed lex. Kung ano ang batas, iyan ang batas. Masakit man yan, ipapatupad ang batas. Ang batas naman na pinag-uusapan natin dito sa ICC ay, pwede bang sabihin, yung Article 12, Paragraph 2 ng Rome Statute na nagsasabi na may magbibigay lamang ng kapangyarihan sa pag-imbestiga ang ICC Pre-Trial Chamber Court kung ang bansa na sinasabi kung saan nangyari ang krimen ay masasabi natin na kasapi pa rin ng ICC. Yan ang tanong dyan. So, mag-apply ba ang mamamayani ba yung Article 12, Paragraph 2? So, ngayon, dyan po nakaangkla ang argumento ng mga abogado ni Duterte. Ngayon, ang argumento naman ng mga abogado na kontra Duterte, na yung Office of the Prosecutor, na binangunguluhan ngayon, nakalimutan ko ang pangalan, no? Anyway, ang argumento nila ay ayon naman sa hiwalay na artikulo ng Rome Statute. Sinabi nila sa artikulo 1 to 7, paragraph 2, nagsasabi na any matter under consideration by the court ay ipagpatuloy pa rin at may authority ang International Criminal Court na lilitisin at tatapusin hanggang sa paghusga, acquitted man o guilty, ang isang akusado na kagaya ni Duterte dahil siya ay tao na nagsimula sa Pilipinas. Yan naman po ang kanilang argumento. At sabi nila, yung preliminary examination na inanunsyo lamang, na ginawa lamang ng Office of the Prosecutor na walang paalam sa court ay naigawa nila noong February 8, 2018. So, ang tanong dyan, yung dalawa dito, umikot-ikot. So, ngayon, pwede na natin masasabi sa ngayon na una, may munting panalo si Duterte dahil dito sa pinagbigyan siya ng nagdesisyon ang ICC Pre-Trial Chamber na sagutin nyo yun. Doon tayo tumutok ngayon sa preliminary examination. Para malaman nyo ano ba yung stages ng pag-imbestiga ng ICC para sa mga krimen na sakop nito. At bago ko ipagpatuloy, nais ko lang iklaro, 4 po ang krimen na sakop ng International Criminal Court. Una, genocide. Pagpapatay ng mga lahi, kagaya ng ginawa ni Hitler sa mga Jew. Actually, pwede rin kasuhan dito si Mao Zedong sa pagpapatay sa mga Chinese na ilang milyon sa panahon na siya ay nananakop para magiging komunista ang China. Next, ang krimen na tinatawag na war crimes. Ano yung war crimes? May gera sa gitna ng dalawang grupo, bansa man o rebelde at saka bansa. At kung sumuko na yung tao, may obligasyon ang kabilang partido na kaaway na kukunin at ibibilanggo lamang, tatawagin na siyang prisoner of war. Pakainin mo ang kalaban mo at bantayan mo na hindi sila matorture. Yan ang obligasyon mo sa ilalim ng war crime law. So kung ginawa mo yan, pinatay mo pa yung sumuko, pwede ka ngayon sentensyahan ng life sentence ng International Criminal Court kung mapatunayan at ikaw magkakasuhan sa ICC. Pero dapat, ang una niyan na kailangan ay dapat ay sakop ng ICC ang bansa. Okay? Next, ang isang krimen ay nagsakop pa rin yan ay yung tinatawag na aggression. Mag-invade, lulusob ang isang isang bansa laban sa isang bansa, bawal din po yun. Paparusahan ka rin ng life sentence doon.
At ang panghuli yon, crimes against humanity. Yan naman ang kinakaso laban kay Digong. Nang ibig sabihin, ang akusasyon ay gumawa raw si Digong Duterte. Apat ang elemento kasi rin ng crime against humanity. Number one element is kailangan pumatay na napakarami, massive at saka systematic. Number two na elemento ay kailangan ang mga pinatay ay mga civilian. Hindi pwede sundalo, hindi pwede rebelde. Kasi kung rebelde sundalo, away na yun. Papasok na siya sa jurisdiction ng war crimes. Number three, dapat mayroong polisiya o may programa na nag-uutos na dapat sundin nyo ito ang pagpapatay. So number four, kailangan ay alam ng akusado na si Duterte na nangyayari pala yan. At alam niya na siya may utos. So yan po apat na elemento. Ngayon, pag-usapan natin sandali, ang elemento po ng may namatay, massive and systematic, meron. Inaamin ko na yan kasi ano na yan na kumbaga nagsabit na rin ng papel ang Philippine National Police na pwedeng gagamitin ng International Criminal Court. Next, na tanong kung ang elemento ba ng mga civilian bang pinatay, okay na yan. Aprobado na sa listahan naman ang sinumiti ng Philippine National Police at alam ko napunta na rin yun sa kamay ng International Criminal Court. Number 3 na tanong, mayroon bang polisiya na magpapatay basta-basta lamang ng mga adik at saka tulak? Yon ang napakalaking issue. Bakit? Ano bang utos si Duterte? Di ba lagi niya sinasabi, kill, kill, kill? Okay, ako bahala sa inyo. Ipapardon ko kayo mga pulis. Basta pumatay kayo kung lalabanan kayo. Siyempre, depensa niyo sarili niyo. Yan pong klarong utos si Duterte. Ngayon, pero ang totoo naman, ako naman, aminado naman ako, na mga pulis maraming pumatay na kahit hindi nanlaban. Katotohanan naman yan na ating paniniwala. Pero pag gagamitin mo yan sa isang ilaban mo kay Duterte, ang tanong naman, utos ba talaga ni Duterte na pumatay ng adik at saka mga tulak? Yan naman ang tanong dyan. So kung hindi natin mapatunayan na iyan pala yung utos ni Duterte sa mga pulis, kung ang utos lamang ay Oplan double barrel, wala yon. Kung ang utos lamang ay lansagin nyo ang lahat, baybahayin nyo, kakatok, tapos hangyo kasi salitang Cebuano o salitang Ilonggo o salitang Waray, nang ibig sabihin po ay nakikiusap. So, tok-tok at makiusap, katok sa pintuan, na ano bang ipakiusap? Yan ang problema, no? Sa totoo lang, hindi kinlaro. Dapat pakiusap na magre-rehab. Yan ang sana idudugtong doon. Alam mo kung rehab lang lahat ang nangyari dyan, wala nang tatalo kay Duterte. Kaya lang may namatay. Kaya nagkaroon ng issue na inuutusan niya talaga. At sa totoo lang, tingnan din na aspeto yan ng International Criminal Court bilang ebidensya. Yung hindi ka gumawa ng investigasyon laban sa mga pulis na pumatay ay pwede rin sabihin gagamitin na ebidensya laban kay Duterte. So, yan po ang mga pangatlong elemento. Ang pang-apat na elemento, which is dapat alam ni Duterte, ang pagpapatay na kahit hindi nanlaban ay pinatay. So, yan ang mga question. Sa dalawa lang yan, ang dalawa na sinasabi ko, yun ang pag-aawayan kung meron. Ngayon, balik tayo to sa preliminary examination. Ano bang ginagawa sa preliminary examination? Kasi dyan na ngayon, umiikot-ikot ang argumento sa gitna ng mga abogado ni Duterte at abogado ng prosecution. Sa mata ng prosecution, yung pagdeklara nila ng February 8, 2018 na mag-imbestiga sila at tinatawag na preliminary examination ay sakop na daw yun ng korte. Sa mata naman ng prosecution, ng depensa, kahit ako, kahit si Kaufman, narinig ko rin ang kasama niyang abogado si Dab Jacobs, sa mata nila, hindi po maaaring sabihin na yung ginawa ng Office of the Prosecutor noong February 8, 2018 ay kasama sa tinatawag na matters under consideration by the court sa ilalim ng Article 127, Paragraph 2 ng Rome Statute. Ngayon, bago ko ilalatag kung ano bang, ang sabi kasi, ganito kasi ang munang argumento ng ng depensa, which I do believe, kuha rin ako, nakikinig din siguro sa akin. I know Attorney Kaufman is also listening to me when I argue in this manner. There are 4 organs in the International Criminal Court. The 4 organs are the Office of the President of the ICC, who is elected by the state parties.
and he shall or she shall be elected from the group of judges. And then the second organ is the office of the prosecutor. The office of the prosecutor is a body tasked to investigate, to examine first and investigate. So there are two nuances. To investigate is a sacred and official act of knowing the crimes. Tapos ang isa examination, it is just a preliminary examination just to give an idea to the prosecutor that they found several insufficient evidence for them to proceed to officially document that. Actually, so I call the act of investigating as documenting the evidence for the purpose of presenting them the results in court. So if you are only looking at examination, you cannot use this evidence in court, because court of any criminal cases requires proof beyond reasonable doubt. That is no different in the ICC as in the Philippines. So meaning to say, the preliminary examination, in my thoughts, can never be considered as sanctioned by the court. So nevertheless, let's go. The third chamber is what they call as the Office of the Register. Office of the Register is like a clerk of court here in the Philippines that functions as the one who just organize the schedules of the court, schedules the parties, acknowledge the parties, recognize the parties, and then the fourth organ is what is called as the courts. The courts is constituted by three courts, mini courts. The first court is the pre-trial chamber courts, which are composed of three judges. Then the trial chamber courts, which are also composed by, I do believe, three judges. And then the appeals court, which is composed by five judges. So those are the four organs. Now, it is provided in Article 39 of the Rule Statute that each of these organs act independently of each other. One cannot bind the act of another. The act of one cannot be said to be an act of another. So in this case, we are talking about preliminary examination. It was a unilateral act of the office of the prosecutor. And if that is so, can now we say that the act of preliminary examination be considered as an act of any matter, which is any matter considered by the court? That's the question. And my answer to that is it cannot be considered as an act of the court, because if we say that it is an act of the court, then we must interpret it in the matter that is consistent with the rule of doubt. And in the rule of doubt, in any criminal case, says that any doubt must be resolved in favor of the accused, who in this case is Duterte. So if there is any doubt whether that preliminary examination is considered as an act of the court, it shall be resolved in favor of Duterte. And we can always resolve that it can only be considered as an act of the office of the prosecutor, can never be an act at all of the court. Okay? Yan na po, in English ko lang po, para mapakinggan naman ni Atty. Nicholas Kaufman. Next is, kung ganon ang argumento ng prosecution, I do believe that Atty. Kaufman will also do the same as I argued in the same manner. So, let the court now decide kung masasubmit na yun ang kanilang pagkontra. Then, another thing, if we go to ang isang argumento kasi po ng prosecutor ay, regardless may jurisdiction o wala ang ICC, what is important is the principle and the purposes of which the ICC was created. It was created rather for the purpose of stopping the ignominious acts of crime, to stop the impunity by which leaders in every part of the world have been showing how to commit crimes against the persons who are challenging their power. Kumbaga, universal ng behavior na yan, na kahit sino man mga leader na malupit
ay pinapatay ang mga kaaway. So, does that justify the fact na wala na tayo, nag-withdraw ng Pilipinas? Can that act of withdrawal and the fact that the withdrawal became final, can that be supplanted by the fact that the crimes committed were heinous, that the crimes committed were ignominious, that the crimes committed were done with impunity? Yan lang po ang tanong dyan. So at least, siguro maintindihan niyo ako, let the court decide whichever it is, kasi ang deadline po ngayon ng abogado ni Duterte mag-file ng pagkontra doon sa 2 puntos ay ngayong araw. So, magandang hapon po sa lahat. I hope you understand me. I did not side with it, but kung if you will ask my opinion, I will decide that the ICC has no more authority to try and decide Rodrigo Duterte. So, let me just ask you a question. When Duterte was arrested, isn't it that there was that first hearing? Yung first hearing was only done to ask Duterte and to inform Duterte that he has a case, and to inform Duterte that he can hire lawyers, and inform Duterte that the next hearing shall be done on September 23, 24, 25, and 26. And that is called as confirmatory hearing. And also to inform Duterte that the prosecution is obliged by the Rome Statute to disclose to Duterte any evidence that may be favorable to Duterte. Yan po ang nangyari. So, meaning to say, why I said this, it was already a trial. And yet, nagsampa pa ng petition ng motion or request to dismiss the case. In the same manner, pareho rin yun yan sa impeachment. Nagsampa ng sagot si Sara Duterte sa tinatawag na answer ad cautilam. Naglagay din sila ng motion to dismiss kasi wala na ring authority ang impeachment court sa kaso. Number 1 na walang authority is kasi pang-apat na nareklamo yun at labag yun sa Constitution. Ganun lang. So I just mentioned this in passing just to compare the likeliness of the two proceedings. Ang isa pang likeliness is that pareho sila ng kapalaran na lambitin-lambitin ang pangunang step. And I want to emphasize that trial has already begun in the case of impeachment. Nang sumagot si Sara, nang pinasagot si Sara, nag-umpisa na po. Nang sumuot ng robe ang mga senador ay nag-umpisa na po trial. Kaya don't tell me, you idiots, don't tell me na hindi pa nag-trial. Okay? At saka may karapatan si Sara humingi na i-dismiss ang kaso. And don't tell me na hindi yan uunahin ng korte na titingnan. Mag-decision muna sila kung dapat i-dismiss o wala para naman sa kalinawan at para hindi na sila gagasta pa ng oras na dapat itututok pa na sa pagtrabaho kung anong budget ng Pilipinas, kung anong batas ng Pilipinas. See the importance? I hope so that you understand me. Do not call me as a DDS blogger, or do not call me as a balimbing. Call me as a man who believes in principles of law, who believes in the majesty of our law, that we must comply with the law, that we must look at what the law says, and do not look at the person in any legal procedures. Do not hate at one person just because you hate him. You already brand all other persons who may have argued in favor of that person. Do not call us. I have argued so many times in favor of Duterte because it happened accidentally that he is being favored by the law. And I am fighting for the law. The law may be harsh, but it is the law. Ang batas ay may sobrang halimbawa, malupit man ang batas, pero iyan ang batas, wala tayong po magagawa. Kumbaga, nung araw, ang salita ng hari ay batas. Kaya dapat masunod ang hari. Ganoon lamang po. At magandang hapon po sa inyong lahat. Si Ilby Del Socorro, I do not know how if you understood. I'll just pray to God na papatawarin ka lang ng Panginoon kasi hindi mo naintindihan ang sinasabi mo. Ano sabi? Ito ang abogado na deserve ang disbar. Pasensyahan mo lang sa Panginoon si LB Del Socorro.
Si Bing Diboki, good day Tuto. Kamag-anak at kapitbahay ko sa Coronadal City. Thomas Esplana, kayo nga nag-unsubscribe na ako sa kina Madam Risa kasi nakita ko na sarili lang nilang interest, hindi talaga sa bayan. Doon ako sumama kay Attorney Gwenson at dito kay Dr. Toto na talaga. Salamat po at intindihan. Do not look at me as a DDS. Do not look at me as a kakamping kasi sinusuportahan ko bang kakamping. Do not look at me as someone who is supporting BBM kasi hindi po ako bumunto kay BBM. Okay? But look at me rather as a person who you can rely on pagdating sa batas. Batas ay paglalaban. Kahit kakampi pa kita kapag ikaw ay nagkamali sa batas, titirahin po kita. Ganun lang po ako, LV Del Socorro. Edwin Gonzalez, okay, Toto, good job. Si Crispin Meso, DDS na rin ba ito si Toto? Hindi po ako DDS. Kundi po ako ay DDS sa katotohanan, sa kabatas. Sabi mo na, I am supporting what the law says. Nagkataon na si Duterte ang pinabura ng batas. Wala akong magagawa. How can I say and argue otherwise and pretend that I am still correct and in saying that I have hit any person for that matter? No, I will not believe. I will not do that. Evangeline Marcos, yes po, in the name of Jesus. That's why, kung si BBM ang ayaw ko, nabasa ko na si Evangeline. Pero, but parang paborito ko si Amy Marcos. So, ibig sabihin, it is not rooted in the name of Marcos. It is rooted in the act of that person that he consistently raids the wealth of our country. Kasama niya, napapaguyo siya sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Pinsan na kinamumuhian din ni Amy Marcos. Pinsan na kinamumuhian din ni Mayor Alfredo Romualdez ng Tacloban City. Ang kinagalit ng Mayor Alfredo Romualdez ay bakit isasara mo bigla San Manico, wala namang sira. So Kuya Farming, good afternoon Katoto, Tirador, Dr. Engineer, bring back home former best president ever. Raul Salazar, Ayos Idol. Alvin Hernandez, buti ka pa boss Toto, hindi bias magkomento, di katulad ng ibang kaaway na Duterte, galing mo po. Salamat po. Eladio, Juktok GR Socorro, Tamsak. Region 4, good afternoon. Eden Twist Vlog, watching from Cavite. Salamat po Eden Twist. I-vlog mo rin po ito. Hindi po ako magka-copyright strike. Hearty versus Xiao Moises. Thomas Esplana, gandang hapon. Lito Chavez Mendez. Mga DDS na katulad dito to, panalo na daw kayo sa ICC. Pag nabudol kayo, bahala na kayo. Sino ba to si Lito Chavez? Do you understand what you're saying? Okay, God forgive Little Chavez Hernandez because he does not know, he does not understand the legal proceedings. As I've told you, I'm not favoring Duterte, but I'm favoring what the law says. Okay? Legit Legal Filipe. Good afternoon, Dr. Engineer Toto. Naniwala ako sa inyo na makauwi si Mayor Rodrigo Rua Duterte. So, tapos Gladys Sierpa, apo niyo po. Yes, apo ko po yun. Perni Pinto, oy, Jordan, musta? Rolando Ayong, PRD, bring him home. Camotes, Tom, Camotes, sa Camotes Island. Dr. Toto, magandang hapon, watching from Camotes Island, Cebu. Albert Rinares, good afternoon, Boss Toto. Yan po ang ating vlog sa ngayon. Sana naman hindi mo tingnan with content. Just look at me as someone who just utter what the law says. Okay? And whether you are agreeable or not in mind, so I'm happy enough for me to solicit or to get your comments. Kahit man po masama yung comments nyo, bakit bully pa sa akin, do not worry. Do it if you want to. If that is the only way for you to express your feelings, I will allow you to do that in my world. Okay lang po yan. Petra Gatusan, I always pray for PRD. Thomas Esplana, tama lang yan, tama. Ang mali ay mali kahit sino pa. Didima Alcobendos, at tama po kayo, Idol Toto. Salamat po. Tidula Silades, maubitaw, diri, nako, nagsunod sa imo, Atty. Toto. Ay salamat, daghang salamat sa imo, Tidula. Regine Ford, unti na lang ang katulad ni Atty. Kausing dito sa Pilipinas. Karamihan ay mga sariling agenda at mga bias. Salamat po. Raychoy TV, watching from CDO, Toto Berador. O sige, pwede ni mong i-vlog ni mo to, Raychoy. Raychoy, dili po kumuingon nga i-copyright strike ta ka. I am so happy kung i-vlog niya ito. Marilex Vlog, si Marilex Vlog din, i-vlog niyo rin po ito.
Mimi Authority, good PM, Sir Toto. Conrado Alipio, good afternoon, Attorney Abe. I am a DDS and kahit ano ang topic mo ay against sa mga Duterte, I'm still listening to you dahil patas ka lang. Salamat po. At nakita mo aking kapatasan. Geoffrey, mahusay na paliwanag sa mga nakakaintindi. Doon sa hindi nakaintindi, pahirapan mo manawa. Salamat po. At ayan ang po aking masabi. At bago ko umalis, please, July 2 na ngayon, hanggang July 10 na lang ang aking palugit para makapagsampa ng kuwaranto na kaso laban kay Erwin Tulfo. At isasampa ko po ito sa Senate Electoral Tribunal. At ang problema ko lang sa Senate Electoral Tribunal ay naniningil ng 50,000 of filing fee, 50,000 pesos, and then naniningil pa ng 10,000 na deposit fee. So please help me if you want justice, if you want the Philippines to be a Senate, one with a Senate that has no senator coming from another country like USA, ay 4 na po na beses binigyan ng US passport si Erwin Tulfo. Kaya please lang, tulungan niyo ako kung ano. At here are my personal details. Diyan mo pwede padala po. Maraming salamat at magandang hapon po, bayan.